Posible nga ba na itong San Miguel at itong Converge ay matuloy na yung matagal na nilang binabalak na gawin na trade? Sa ngayon kasi, itong San Miguel Beer daw ay interesado na magkaroon ng revamp bago magsimula itong Philippine Cup at ang isa sa kinukonsidera nila na makuha mula dito sa Converge Fiber Excels ay itong si Justin Arana. Alam natin dati itong Hinebra pinag-iinteresan dito si Arana pero ngayon mukhang ang San Miguel Beer din daw ay interesado na makuha ang nasabing big man. Kung yung magugunita, merong mga lumabas na report dati na ito raw Converge Fiber Excels ay interesadong makuha itong si Motaw Tua. So parang ganyan nga na magiging sitwasyon at handa raw ang San Miguel na i-offer itong si Tautua para dito kay Justin Arana at sasamahan nila ng isang first round draft pick. Ang kinakailangan natin i-considera dito ay kung bakit ito gagawin ng San Miguel. Dahil sa tingin ng SMB ngayon, mukhang itong si Justin Arana ang magiging magandang katandem nitong si Junmar Fajardo. At isa pa si Junmar Fajardo, alam natin hindi na rin bumabata yan. Kaya kinakailangan na ng bagong kapalit para dito sa SMB at ang kinukonsidera nga nila ay itong si Arana. Dahil ang taas ng potensyal ng nasabing player. Plus alam natin na ito'y pwedeng maglaro ng center at power forward depende sa magiging sitwasyon. At yan ang dahilan kung bakit siya ay gustong makuha ng SMB. Kung sakasakali na matuloy ang ganitong trade, magiging advantageous ito para sa SMB lalo na at alam natin kung ano ang kakayahan ni Arana at bata pa ito. Ngayon sa panig ng Converge, ang tanong ay kung papayag sila na si Motaw Tua at itong at isang first round draft pick lamang ang magiging kapalit. Yan ang kinakailangan pag-aralang mabuti ng management ng Converge. Alam natin maraming pagpabago na nangyayari sa Fiber Excels ngayon. Umalis na ito si Charles Stewart, ito si Raiko Turman ay wala na rin. Kaya abangan natin kung papayag sila dito sa trade na Arana dito sa San Miguel Beer. Ang Barangay Hinebra ngayon ay naghahanda na para sa simula nitong semifinals nila kontra dito sa Northport Batanguer. At of course si Team Con ay alam natin busy yan dito sa Gilas at dito sa Barangay Hinebra. Pero sa ngayon, mukhang itong Barangay Hinebra ay naghahanda rin dito sa isang posibleng trade na kanilang pasukin kasama ang Phoenix Fuel Masters. At ang isa daw doon sa kinukonsidera ngayong posibleng mangyari ay baka itong si Kai Balungay makuha ng Barangay Hinebra at ang magiging kapalit yan ay itong si Bon Pesumalo kaya si Ben Adamos, isa dito sa dalawang nasabing player. Posible rin na baka madagdagan yung trade at masama yung first round draft pick ng Phoenix at ang kapalit si Maverick Ahanmisi. Alam nating rotation player ito si Maverick kaya hindi yan basta-basta bibitawan ng Hinebra. Pero yung kasing first round draft pick ng Phoenix, posible na maging pang number 3 yan. Number 1 Terra Firma, number 2 Blackwater at number 3 itong sa Phoenix. Kaya ang Barangay Hinebra interesado dyan. Actually may mga nagsasabing ang insider na baka mas interesado pa Hinebra dito sa draft pick kaysa kay Kai Balungay. Sa ngayon, maraming pinag-aaralan itong Barangay Hinebra pagdating dyan sa sitwasyon na yan. Pero kung sino man ang makuha dyan o kung pareho mamakuha ito si Balungay at yung first round draft pick ng Phoenix, magiging obvious naman na malakas ang magiging front court ng Hinebra kapag nangyari yan. Kasi ito si Balungay, alam natin 6'8 na player yan. Pangalawa, yung draft pick ng Phoenix pwedeng gamitin ng Barangay Hinebra para kumuha ng isa pang center o power forward. Alam din natin na baka yung sa draft pick ng Terra Firma sa Hinebra din mapunta yan. At yan ngayon ang pinag-aaralang mabuti ni Al Francis Chua kung kukunin niya pareho. Siyempre, mas madaling makuha yung sa Terra Firma dahil yan ay farm team ng SMB o ng SMC. Pero ito sa Phoenix Fuel Masters hindi pa natin natitiyak kung yan nga ay matutuloy pero susubukan daw ng Hinebra. Ang Magnolia Chicken Templados ngayon ay busy dito sa pagko-compare o pagkukumpara sa iba't ibang mga trade offers at proposals na kanilang nakukuha. Dahil lahat yan ay gustong subukan ng Magnolia para masiguro na kapag nagsimula na itong Philippine Cup ay mas malakas na yung kanilang kampanya at hindi na sila yung mapag-iiwanan pa ng iba't ibang mga teams. Alam natin, isa yan dito sa mga problema ng Magnolia ay, alam na natin yung pagbabalasa ng tao ni Coach Chito Victolero, isa yan doon sa main issues ng Magnolia. Pero sa ngayon mukhang ang balita natin, mukhang itong Magnolia daw bibigyan pa ng isang chance si Victolero at sa bandang huli ang gagawin din daw ng Magnolia dito ayon doon sa mga insiders ay dadagdagan nila ng mga additional players na magagamit. Ang tanong na lamang ay kung sino dahil syempre kapag high quality player ang kukunin ng Magnolia, kinakailangan high quality rin yung kapalit.
At yan ngayon ang kinukonsiderang mabuti nitong si Coach Chito Victolero. Kabilang doon sa mga posibleng makuha ng Magnolia, of course si Arvin Tolentino, yan ang number 1 priority nila. Pero alam din natin na yung ibang mga teams interesado kay Arvin, kaya hindi magiging madali ito. Dati ang kinukonsiderang kapalit si Calvin Abueva, pero ngayon baka mapalitan na yan ng iba pa, at yan ang pinag-iisipan ngayon kung itutuloy o hindi. Alam din natin na itong pagkuha ng Magnolia Chicken Templados kay Joshua Monson ay isang pinag-aaralan pa nila, at baka masama na rin dyan si Jason Perkins ng Phoenix Fuel Masters. Lahat ng ito ay kinakailangang i-evaluate muna ng Magnolia para masiguro na sila ay gagawa ng tamang desisyon. Alam natin na madalas nang nakri-criticize itong Magnolia dahil hindi gumagawa ng trade kasing dalas ng Ginebra at San Miguel. Pero ngayon magbabago na yan dahil mukhang ito na ang umpisa nung tinatawag na matinding rebuilding ng Magnolia. Kaya iyan ang aabangan natin ngayon sa Hot Shots. Sa panig ng TNT Tropang Giga, ang tanong ng mga fans ngayon ay kung sino nga ba ang kukunin ng kanilang koponan. Kung ito bang si Cedric Berfield o si Robert Bolick. Kung pag-iisipan natin, pareho namang dekalidad na player yan. Sabi ng iba, mas magaling na scorer itong si Cedric Berfield at pang-international talaga ang laro. Kaya mas maganda na iyan ang kunin ng TNT. Ang sabi naman ng iba, mas makabubuti kung ang kunin ng TNT Tropa ay itong si Robert Bolick dahil nakasisiguro sila na ito ay hindi magiging isang tinatawag na problema dahil alam na natin yung nangyari dito kay Bobby Ray Parks Jr. at of course kay Mikey Williams na nung bandang huli ay umayaw na dito sa TNT Tropa sa iba't ibang dahilan. Kung kay Cedric Berfield ang balita kasi baka ganyan din daw ang mangyari, yan ang isa doon sa mga wino-worry o kinatatakutan ng TNT na baka papirmahin nila ng kontrata ito si Berfield tapos sa bandang huli ang gagawin ay mag-aala Mikey Williams din, at yan yung iniiwasan talaga ng TNT Tropa. Kay Robert Bolick nakasisiguro sila na hindi yan mangyayari dahil nanggaling na sa Japan bilig ito si Bolick at nagdesisyon na bumalik dito sa Pilipinas. Yun nga lang, ang sabi naman ng iba, kung masisiguro mo at magkakaroon ka ng security do sa contract ni Berfield, ang laking bagay niyan dahil syempre yung si Berfield yan yung tipong player na makapagbibigay talaga ng isang, sabihin natin, kampyonato sa kahit anong koponan. Magiging isa itong game changer, sabi nga nila, at yan ang dahilan kung bakit siya ay gustong kunin nitong TNT Tropa. Sa bandang huli, kung sino man ang kunin dyan ng TNT, yung matitira ay gagawin sigurado na point guard ng Meralco Bolts. Kaya yan ang aabangan natin. Huwag na tayong umasa na tatagal si Bolick sa NLEX. Temporary stopover lang yan. Eventually, mate-trade yan dito sa TNT o di kaya naman dito sa Meralco Bolts. Depende sa pangangailangan. Shoutout kay Katsakino Dukusin, Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina Family, Anthony Alon, Malyari Mascarillas, Dalmacio de Guzman, kay Michael D, Enju, Dexter Domer, Edwin Carmona Jr., kay Jonel Alagon at Celino Valles Family, RG Bueno at Dalina Family, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, Anthony Alon at pati na rin sa iba pa nating mga taga-subaybay.